gumagawa ng paraan upang kami mag-araos sa ating pang-araw-araw. Kaya mananiniwala ako kung yung mga Israelita na mga alipin sa Ehipto ay dinala mo sa isang kawalan sa desierto na walang tubig, walang pagkain, ngunit hindi mo sila pinapabayaan. Kaya naniniwala kami na kahit man sa gitna ng kagutuman, kahirapan, ano pa man, nariyan ka. Lagi mo kami inaahon, nariyan ka sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya sa umagang ito, kailangan namin naman ay yung banal na salita, sapagkat ang yung salita ay pagkain ng aming spiritual body. Bigyan mo kami ng yung salita sa pamagitan ng aming pastor. Ama, ibuhusan mo po ng karunungan ng aming pastor. At sa lahat ng naririto, ibuhos niyo po ang kaunawaan na dapat namin maunawaan ng yung banal na salita. At ito yung maging kasakasama namin sa pang-araw-araw na aming paglakad. At patnubayan po si pastor at si pastora, laging lumalakad sila upang ipalaganap ang yung banal na salita. Patnubayan mo sila, buhusan po sila, i-bless niyo po sila sa araw-araw. Kung mga pangangailangan nila, Ama, kayo po ang bahala. Alam ko, hindi kayo nagkukulang, Ama. Kaya, Ama, buhusan mo sila ng blessings, Ama. At ganoon din po sa bahay na ito na tumanggap ng iyong mga salita na narito upang idaos namin ang banal na araw na ito, Ama. Bless niyo po ang mga Dilostories at lahat ng naririto, Ama, lahat ng naririto sa bahay na ito at sa mga kapatiran namin hindi pa dumarating o darating pa lang, Ama, at sa hindi makakarating, i-bless niyo rin po sila. Naway sa araw na ito, Ama, ay lumaganap ang iyong salita na lalong dumami kahit man kami ay kakaunti ngayon, pero lalong dumarami sa labas, Ama, upang marami pa ang maligtas. Pagkat hindi dapat masayang ang iyong salita ng iyong mga pangako dahil kayo ang unang umibig sa amin, pinadala mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay hindi mapahamak, upang kami ay maligtas. Kaya naniniwala kami na ang iyong banal na anak na pinag-uutangan namin ang buhay na walang hanggan, na siyang tumubos sa amin sa pamagitan ng iyong dugo, ng dugo na siyang nagbuhis ng buhay upang kami mga patay ay mabuhay na kasama niya. Kaya, Ama, sa umagang ito, nais namin ang karunungan ng iyong banal na salita. Nais namin na kabayan kami. Nais namin na kung anumang mga problema, kalusugan, lahat pinansyal, lahat-lahat, Ama, ay kailangan namin, Ama. Pero inuuna namin ito sapagkat sinabi mo, unahin namin kayo at ang lahat ng bagay ay ibibigay mo. Kaya, Ama, maraming salamat sa iyong mga pangako at ipinanghawakan namin sa lahat ng panahon, sapagkat ito, salita mo, ay makapanghulihan. At ito ay hindi mawawala. Sabi mo nga, papanaw ang langit ng lupa, ngunit ang iyong salita ay mananatili. Kaya, Ama, pinanghawakan namin ito. Ito lang ang aming pinanghawakan ng iyong pangako. At naway, palakasin mo ang bawat pananampalataya ng bawat isa upang kami maging kaisa, upang kami ay maging karapat-dapat sa harapan mo. At Ama, hinihiling namin ang lahat po, Ama, na kami po ay iyong patawarin at kami pinagsisisi sa lahat ng aming mga gawang hindi ka nais-nais sa harapan mo. Patawad naman sa lahat-lahat ng aming pagkukulang, kung ano pa mang hindi nabanggit ng aming bibig, ng aming mga puso, Ama. Kayo na po bahala. Ito ang aming panalangin. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Okay lang ba ito? Tunay nga na nakila ang Diyos sa pamamagitan ng pag-awit ay tayo po lahat ay tumayo at palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya sa pamamagitan ng ating pag-awit sapagkat ang ating Diyos ay buhay, tapat at dakila. Salamat sa
Ulitin natin, salamat, salamat. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, may kaibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan na maanggulihin ka, buhay na sa'yo'y sumamba. Wala nang mabangal at isip pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na ulihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang mabangal at isip pa, hindi pa salamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lagi lang. Sa lahat ng provision, sa lahat ng biyaya na na-enjoy namin sa araw, ay tunay ang presensya mo ang dapat naging pasalamatan, Panginoon. So thank you for your presence at this moment, Panginoon.
Bitawan tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Sigaw natin! Sigaw sa buong mundo. Dakilang mo. Tunay na ikaw, Panginoon, ay dakila. Maraming salamat sa iyong presensya sa oras na ito, Panginoon. Pinupuri ko namin, Panginoon, sa kataas-taasan. Thank you, Lord. When you say
Lord. Tunay nga na it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's not about your provision, but it's your presence alone, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you for bringing us here together, Lord. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, na kami yung pinag-isa, Panginoon, upang sampahin at awitan ka, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat linggo ng mga kantang ito ay sa puso namin, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, buksan niyo ang aming puso at isipan. Linisin mo kami, Panginoon, sa aming pagtanggap ng iyong salita, Lord. Thank you dahil hindi mo kami pinapabagayan, Panginoon. We humble ourselves as we receive your word, Panginoon. I-anoint mo si Pastor, Panginoon, sa kanyang pagsasalita, Panginoon, na kami ay mag-bless, Panginoon, gagamit namin ito upang maipatigana mo yung salita, Panginoon. We thank you, Lord. We praise you. We praise you in Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Dito may ilaw. Ilaw dito. Para maliwanag. Pwede ka lang pala. Para maliwanag dito. Yung ano, yung gilid. Yung kanting gilid. Sarap dito. Yan, yan. Nakita kong kagwapuhan ng aking dito. Nakita ko tayo kagwapuhan yun, yung kagandahan. Hindi tama din yung kanina kasi naka-PowerPoint. Purihin ng Diyos sa kanyang mga awitin na ating pong inawit. At batiin natin yung ating mga katabi, sabihin nga po natin pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain po tayo na tayo nangasay. At tayong mga kapatid ay magbabasa po ng salita ng Diyos ngayong unang linggo ng May. Malapit na December. At mainit pa rin po. At atin pong buksan ang ating mga Biblia po sa Romans. Sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Chapter 13. Okay. Romans 13. Sa ikalabing-tatlong kabanata. At atin pong basahin, mga kapatid, ang verse 11 to 12. 11 to 12 ng Romans. Ang sabi po rito ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, at ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan na kayo'y magsigising sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Verse 12, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksikan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Manalangin po tayo, Ama, ang mga salitang ito magbigay nawa sa amin ng karunungan, magbigay sa amin ng inspirasyon, magbigay sa amin, Ama, ng kalakasan. Salamat po sa tahanang ito na isa ito sa mga sanktuaryo nyo, ang sambahayan mo, ang tahanan ng Dios Reyes, na isa ito sa mga lugar na we are worshiping your holy name, Father. Continue to bless them and continue to use them for your glory. At ang mga kapatid, Ama, na ipinapagamit nila ang kanilang mga tahanan, na maging templo ng Espiritu Makalangit, lalo't higit ang aming mga sarili. Salamat po, binigyan niyo kami ng pagkakataon muli
sa araw na ito na kayo'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa kabila po ng kaabalahan ng buhay, sa kabila po ng mga bagay, Ama, na kami ay may obligasyon. Meron din po kaming obligasyon sa inyo. Mayroon po kami dapat gawin. Kaya Ama, salamat dahil binigyan niyo kami ng oras, panahon, na kami po ay magsama-sama upang gawin ang dapat gawin. Yan ay walang iba kundi to worship you, to serve you, at patuloy, Ama, na ang liwanag niyo ay magliwanag sa buhay namin. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama, samahan niyo kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Naalala ko mga kapatid nung nasa Caloocan ako. At may mga kapatid tayo roon kasi na nagsasamba rin tayo roon according sa schedule nila. Dinala ko itong illustration na palagi ko dinala ko na rito dito. No? Yung isang lugar sa Switzerland, no? Sa Geneva, isa sa mga mayayamang bansa sa Europa, na kung saan isa ito sa mga lugar na nagpasimula po yung tinatawag na reformasyon. Yung sinasabi na pagpaklas ng mga Kristiyano sa simbahang Katolika para itatag ang salita ng Diyos. Kasi noong araw po, ang Biblia po ay hindi ipinapabasa ng simbahang Katolika. Bawal basahin. Bawal ang Biblia na i-translate sa ibang wika. Bawal. No? Kaya po ang misa noon, sir, Latin no? Naalala niyo po? Nabutan niyo po ba yung misang Latin, no? O tayong mga naging Katoliko, natatandaan niyo, no? May mga misa na Latin yung ginagamit sa simbahan. Kaya ang dahilan po noon, kasi nga po, ang Biblia po ay hindi ipinapabasa sa ordinaryong tao. Hanggang sa dumating po yung panawagan na ang salita po ng Diyos ay ipabasa. Isa po sa mga lugar sa Europa na ginawa na ang Biblia ay dapat mabasa ay sa Switzerland, no? Sa Germany at marami pang iba. Kaya po, nakalagay doon sa kanilang motto, no? Sa Geneva pala pagpupunta kayo, nakalagay doon sa isang monumento nila na ang nakalagay ay salitang Latin din na ang sabi ay post tenebras lux. Ano pong kahulugan nun? Sa Ingles, ang ibig sabihin po ay after the darkness, there is light. Amen po? Sa Tagalog, pagkatapos ng kadiliman ay liwanag. Mga kapatid, no, mahalaga po ang liwanag. Amen po? Kasi kanina, di ba, nagsisimba tayo. Madilim, di ba? Dim. At alam natin na ang liwanag ay hindi literal na liwanag, no? Kundi sa atin ang liwanag po ay ang salita po ng Diyos. Kaya, di ba kanina, nang lumiwanag, parang nabuhaya tayo, no? Kasi yung literal na liwanag, nakakabuhay. Tama po ba? Kaya nga, di ba, yung iba hindi sanay matulog kapag may liwanag. Kasi pag may liwanag, nakakabuhay, no? Mahirap makatulog. Pero pag nasa dilim ka, mabilis makatulog kita. So, ano ba yung kahulugan nun, sir? Ibig pong sabihin, pag ang tao nasa dilim, kadalasan dyan, hinihila tayong matulog. No? Kasi po, ang dilim po, sabi nga po, di ba sa science, ano yan makakapag-ano ka, yung nakaka-relax ka, tapos inviting talaga no, para mag-rest. Pero pag may liwanag na, nagiging active ka na. No? Ganun po. Kaya nga po, di ba, paggabi, natutulog ang tao. Di ba? Pag araw, nagtatrabaho tayo. Kaya po, simbolo yan mga kapatid, no, na sa buhay pala natin, may panahon pala na pagtulog, pero may panahon din, sir, ng ano po, paggising. No? Sa Bible po, may nakasulat na ang may panahon ng pagtulog, ibig sabihin po, ang tao po, nakakatulog siya. May panahon na nawawala tayo roon sa sinasabing activity bilang Christians. Pero mga kapatid, isa yan sa mga paraan ng Diyos para ang tao po ay, di ba pag ang tao nakapahinga, anong nangyayari mga kapatid? Pag nakapagpahinga tayo, naririnig yung lakas, di ba tita? Pag ang tao nakapagpahinga, paraan din ng Diyos yan para ikaw po ay makagawa ulit, no?
Kaya may panahon mga kapatid na ka-rest tayo. Tama ho ba? Nakapahinga. Kasi kailangan ng katawan. Tama po, kailangan natin yan. Sa Biblia nga po, kahit ang Diyos ay, ano po? Noong ikapitong araw, sir. Anong ginawa ng Diyos noong ikapitong araw, mga kapatid? Nagpahinga, no? Matapos po niyang gawin ang lahat ng bagay, sabi nga po, no, yung ikapitong araw nagpahinga siya. Ngayon po, ganito, no? Sa Biblia po may nakasulat na gigisingin ng Diyos muli ang kanyang mga anak, no? Tayo po. So siguro iniisip niyo, Pastor, anong klaseng paggising ang gagawin niya? Ang paggising po na gagawin niya ay paalalahanan natin ang ating mga sarili at ang iba. Na ang sabi ng Biblia, si Jesus po ay malapit ng pumarito. Sabi po ng Bible sa atin, pakinggan niyo ang sabi ng chapter 13 verse 11 ng Roma. Tingnan niyo po ang sabi, yamang nakikilala ninyo ang panahon. Sabihin niyo nga mga kapatid, panahon. Yan. So sabi rito, nakikilala niyo ang panahon. So ano po ba yung sinasabi ni Pablo na alam natin yung panahon? Di po ba may sinabi si Jesus? Di ba sir? Bago siya bumalik, may mga hula sa Bible. Di ba na magkakaroon ng, anong sabi? Paglindol sa iba't ibang dako. May nakasulat din sa Bible na magkakaroon ng maliliit na gera ang mga bansa. Tama po ba? Nakasulat yan sa Bible. At ito pa ang matindi. Nakasulat din sa Bible na ang sabi, sir, manglalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos. Tama po ba? Yun. At sinabi rin ng Bible na ang tao'y magiging makasarili. Tama po ba? Lahat ng yan mga kapatid, alam nyo na nangyayari po sa ating panahon. Tama po ba o mali? Di ba? Nangyayari po sa panahon natin na lahat po ng hula sa Bible ay nagaganap po sa panahon natin. So, Pastor, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng po nun, babalik na si Jesus sa mundo natin. Kaya ang sabi rito, ngayon, panahon na, gumising kayo sa pagkakatulog. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Gumising kayo sa pagkakatulog. Ang ibig pong sabihin, paalalahanan pala natin ang mga tao. No? Paalalahanan natin ang ating mga sarili na nandito na ang Panginoon, paparating na siya. At kailangan tayo ay handa sa kanyang pagparito. Mga kapatid, sabihin nga po natin, handa na ako. Sabihin niyo po, handa na ako. Mga kapatid, kailangan handa tayo. Kasi po, ang pagdating ng Panginoon, di ba sir, inaasahan niya na handa tayo. Di ba sir, meron tayong pinag-aaralan sa Biblia. No? Naririnig ko ng mga kapatid natin, di ba? Di ba sir, bago ang lalaking ikakasal, bago dumating, tama po ba? Kailangan lahat ng sasama sa kanya, ang lampara ay puno ng langis para may liwanag. Naalala niyo po yung kwento yun ng Panginoon, di ba yung kanyang parabola na nag-aabang ang mga babaeng sasama sa kasalan. 5 ang matatalino at 5 ang hangal. Naalala niyo po ba yun? So kung titingnan niyo mga kapatid, no? Sabi ng Biblia, nakatulog lahat. Tama po ba? Yung matatalino nakatulog, sir. At yung mga mangmang kasama din natulog. Pero nang dumating yung tinig, naalala niyo yung sabi ng Bible, di ba? Gising na kayo, may sumigaw. May nagbigay ng babala. Alam niyo po sa buhay natin, mahalaga ang mensahe ng Diyos. Amen po? Kasi ang mensahe po ng Diyos, ito po yung gumigising sa atin para ang tao maging handa. Alam niyo po sa panahon natin, ito mga kapatid yung nakakalungkot, no? Kadalasan, ang tao, nagtatrabaho tayo para mabuhay sa mundo. Tama po ba? Nagtatrabaho tayo, busy tayo sa mundo para mabuhay. Pero ang tanong, mga kapatid, yung kaabalahan ba natin para mabuhay, may katapusan din po ba yan? Sige po. May katapusan po ba? Di ba meron? Ibig sabihin, naghahaga tayo ng isang bagay na alam natin magtatapos din. Tama po ba? At hindi po yun mananatili. Tanong, Pastor, ano ba yung mga bagay na dapat pang paghandaan bukod dyan? Yung buhay natin sa espiritual. Amen po? Kailangan handa rin tayo. Hindi pwede mga kapatid na nabuhay tayo sa mundo at nagpundar lang ng mga bagay na material. Tama po ba? Kasi darating din ang panahon, iiwan mo rin yan. Tama po ba? Mamamatay ka eh. At anong mangyayari nun? Haharap ka sa Diyos.
At ano ang gusto ng Diyos? Accountability. Ibig sabihin, accountable ka ba sa buhay na pinahiram niya? Kasi mga kapatid, ang totoo nun, ang akala ng tao, ang buhay na nasa kanya ay kanya. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang buhay niyo, pinahiram lang ng Diyos yan. Di ba? Hindi yan para sa iyo lang. Tama po ba? Ikaw ay nabuhay sa mundo para makilala mo ang tunay na Diyos. Kanina po inawit natin, di ba? Ma-encounter mo si Jesus kasi ang buhay galing sa Kanya. At alam niyo, sir, may nakalagay sa Bible. Di ba sabi, ang buhay ay liwanag na nasa atin. Tama po ba? Ang buhay ng Diyos, liwanag natin yan. Kaya nakakalungkot mga kapatid doon na ang tao po hindi gising, natutulog. Ibig sabihin po ng tulog, hindi literal na tulog, no? Kundi, mga kapatid mo, ang kanyang kamalayan ay wala sa spiritual. Ibig sabihin po, dito lang sa mundo. No, nabubuhay lang ang tao sa pangmundo lang. No, dito lang talaga, no? Magsaya tayo, no? Dahil bukas wala na ako. Mga ganyan. Bukas wala ka na rin. Mga ganyan, ano? Magsaya tayo kasi ganito lang ang buhay. Hindi po. Ang buhay po, hindi lang gano'n. Ang sabi ng Bible, nakalagay, ang buhay po natin ay buhay para maglingkod kanino, mga kapatid? Sa Diyos. No? Ang buhay po natin, hindi sa sarili natin, para sa Diyos po yan. Kaya ang sabi rito, ngayon, anong sabi ni Pablo? Malapit na ang ating kaligtasan. Amen po? Ano po ba yung sinasabing malapit na ang kaligtasan? Kasi may mga tao nagsasabi, Pastor, anong sinasabi niyong malapit na ang kaligtasan? Di ba ligtas na tayo? Di ba papunta naman tayong langit pag tinanggap natin si Jesus at tinalikuran na natin yung kasalanan? Ano yung sinasabi niyo pong malapit na ang kaligtasan? Kasi po, mga kapatid, tandaan niyo, ang Diyos po, may tatlo siyang ililigtas sa atin. Alam niyo ba yun? Ang Diyos po, may tatlong ililigtas. Unang-una ito, nang mamatay siya sa krus, ano ba yung kanyang tinubos sa atin? Sige mga kapatid, ano po yung tinubos niya? Ano, sir? Opo, yung kasalanan, tinuldukan niya ron, no? Pero ano ba yung bagay na kailangan niyang tubusin? So, unang-una yung buhay, sir, no? Yung buhay natin, no? So, di ba mga kapatid sa Biblia, pag sinabing buhay, ang ibig sabihin po noon, yung nasa loob ng katawan, no? Hindi mismo yung katawan, no? Kundi kung sino tayo sa loob. Kasi sa Biblia po, kapag pinaliliwanag ang pagkatao, yung buhay natin, ang laging tumbok ng Diyos dyan, yung sarili natin sa loob, yung totoong tayo, yung hindi ba itatago, sir, no? Kasi tayo bilang tao, pwede natin itago ang ating pagkatao sa panglabas. Pero kapag ang Diyos nagsabi, kilala kita, Mirna, kilala kita, Pastor Jan, kilala kita, Romy, ang tinutukoy niyong Romy, hindi yung Romy nakikita mo, kundi kung sino siya sa loob, yung totoong pagkatao, yung nasa loob. Di ba mga kapatid, ang Bible ang sabi, yung totoong tayo, alam natin na maraming negativities, di ba dita? Ang pagkatao natin, maraming pagkakasala. No, kaya pag ang Diyos tumutukoy ng tao, ang tinutukoy niya, yung totoong tayo, yung nasa loob. Kaya nga, tinatanong ko kayo, ano po ba yung tinubos ng Panginoon? Yung pagkatao natin na makasalanan. Amen po? Sabi ng Bible, yung kaluluwa nating nagkakasala. Ito yung sabi ng Bible, tinubos. Ibig sabihin, pinatawad. Amen po? Nilinis tayo, pinatawad tayo, tinanggap niya muli tayo. Naalala niyo yung alibugang anak? Di ba? Ang sabi ng Bible, bumalik kahit nasa babuyan siya, di ba? Yung pagkatao niya marumi, pero bumalik. At ang sabi niya sa tatay niya, huwag niyo nang papatanggaping anak. Ituring niyo na lang akong alipin. Pero ano sabi ng tatay niya, mga kapatid? Ano sabi ng tatay niya? Hindi na wala yung magiging anak mo. Ako ang tatay mo, ikaw ang anak ko. Mga kababayan, di ba? Maghanda tayo ng pista. Yung anak ko nawala, bumalik na. So, di ba mga kapatid, hindi nawala ang pagiging anak mo. Tama po ba? Nang ikaw ay magkasala sa Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, bumalik ka sa Kanya. Tama po ba? Magbalik loob ka para linisin ka yung pagkatao mong marumi. Kaya, ano ba yung unang tinubos ni Lord sa cross? Yung pagkatao natin, yung buhay natin. Pero di ba sabi, sir, malapit na ang kaligtasan. May isang kasing dapat pang tubusin si Lord. Alam niyo ba kung ano? So, di ba may sinasabi ang Bible dito? Katawang lupa. Amen po, yung katawan natin. May tanong ako, itong katawan na ito na galing sa lupa, saan bumabalik, mga kapatid? Sa lupa din. Kaya ang tao ay namamatay. Tama po ba? Ngayong tanong, Pastor, pag namatay ba ang tao, wala na? Di ba sabi nga ng Biblia, pag namatay ang tao,
Alam natin may kaluluwa siya na bumabalik sa spiritual na mundo. Pero mayroon tayong katawang iniiwan. Tama po ba? Yun yung dito yung iniiyakan, pinaglalamayan. Pero totoo nun, hindi ka na yun. Kumbaga po, pag umalis yung totoong ikaw, yung bahay mo sa lupa, iiwan mo. Kaya di ba ang tawag sa katawan natin, templo? Pero pag itong katawan na to, sir, ay inalisan ka ng pagkatao mo, yung kaluluwa mo, patay na to. Tama ba, tita? Wala na to. Kaya yung kunyari, dumating ang panahon, no? Alam naman natin tayo lahat dadaan dyan, no? Pag dumating na yung panahon na nasa casket na tayo at iniiyakan, alam natin hindi na tayo yun, no? Umalis na yung totoong tayo. Pero, alam ng iba din na ikaw din yun sa pagkataong lupa. Kaya may nakalagay sa Bible, may ililigtas din ang Diyos. Amen po? At yun yung katawan nating namatay. Kaya po meron tayong doktrina na ang tawag ay rapture. Sabihin nyo nga po, rapture. Ang ibig sabihin po ng rapture, mga kapatid, babaguhin ang katawan natin. Amen po? Mula sa pagiging makalupa, gagawing makalangit. Kaya nga may sinasabi po na katawang makalangit, no? Katawang niluwalhati. Isang example, mga kapatid, si Jesus. Di ba namatay siya sa krus? Nung ikatlong araw na buhay siya, pinakita pa niya sa mga alagad yung tusok yung butas ng kamay niya, di ba? Pinangos prostika. Pero isipin niyo, no? Bakit yung katawan na yung dito? Kahit pader, tumatagos. Di ba? Pader yun eh. Paano siya nakakapasok? Nahihipo. Si Tomas, hinipo niya. Nahihipo, hindi naman Espiritu si Jesus ang nabuhay. Meron siyang katawan. Yung namatay na katawan, binalikan niya. So, tinatanong ko rin, paano tumatago sa pader? Si Jesus. Nahahawakan natin eh. Ang tawag po doon, maluwalhating katawan, sir. Ibig sabihin, tita, kapag ang katawan pala namatay at binalikan natin, no? At binago na ng Diyos, inalis niya na yung sumpa ng kasalanan. Itong katawan na to, sir, parang nagle-level up pala. Ibig sabihin, tumatagos ka na sa pader, di ba? Makakapunta ka sa langit ng mabilis. Ibig sabihin, iba na yung katawan mo, no? Hindi na siya earthbound. Kaya po, sa pag-aaral ng Bible, mapapansin nyo, ang tinutubos ni Lord, hindi na yung ating pagkataong hindi nakikita. Kasama po doon yung katawan natin. Kaya pala kahit yung katawan natin, patay na yan. Darating ang panahon, mga kapatid, kukunin uli ng Diyos yan. No? Kukunin niya uli sa panahon ng rapture at babaguhin yung katawan na yan. Kaya may sinasabi tayong body change. No? Ang katawan ay binabago. Kaya yung iba dito, nag-aalala lang ako dito, no? Baka may iba nagsasabi, Pastor, paano may mga kapatid tayo? Nagpapasunog, tita. Di ba? Yung cremation. Baka may magtanong sa inyo, Pastor, paano yan? Babalik ko ba yun? Natural. Kasi kahit masunog yung katawan mo, maraming Kristiyano sila sinusunog noon eh. Sinusunog din sila. Di ba? Ginagatong sila sa ano eh. Sinusunog talaga. May iba, pinapako sa krus, di ba? Iba-iba yung pagpatay. Pero, nagiging alabok kasi tayo eh. Tama po ba? Yung katawan natin. Kahit masunog man yan, o namatay ka sa dagat, tita, halimbawa lang, no? Sa dagat ka namatay, lumubog yun, kinain ka na ng mga pating. Baka sabihin nyo eh, makakabalik pa ba yun? Mga kapatid, kahit nasaan ka pa namatay, no? Bumabalik ka sa particle ng atom, yung pinakamaliit na elemento mo. Kaya ng Diyos buuhin uli yan. Kahit nasaan ka, namatay ka sa dagat, namatay ka sa apoy, babalik yun. Kasi ang Diyos, pag sinabi niya lang, bumalik ka, babalik. Di ba, sir? Salita lang yun eh. Di ba? Pag sinabi ng Panginoong Diyos, bumalik ka, babalik. Kaya po, may tanong ako, malapit na po ba ang kaligtasan ng ating katawan? Malapit na po. Darating po yan, mga kapatid, no? Kaya nga ang sabi, yung mga patay, mabubuhay. Amen po? Yung mga patay, mabubuhay. Ibabalik ng Diyos sa dati. Pero ang unang makakatanggap niyan, hindi po lahat ng tao. Mga anak lang po ng Diyos, no? Sila po yung unang makakaranas niya. Kaya ang sabi rito, anong sabi po? Malapit na ang kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay malapit na at mararamdaman natin yan bago pa tayo unang sumampalataya. Yung susunod na verse, mga kapatid, anong sabi rito? Tingnan niyo po ang sabi ng 12. Ang gabi ay totoong malalim. Sabihin niyo nga po, malalim. Malalim, no? Ano mo ba pag sinabi natin
naging gabi, anong kahulugan po? Pag ang buhay natin naging gabi na, madilim. So ibig sabihin, tita, di ba, ginagamit natin itong salita. Malapit na yung gabi ng buhay ko. Ibig sabihin, sir, namamatay. Di ba? Pag tayo ay pinanganganak, ang tawag natin sinilang. Di ba, tita? Sinilang. Ano po ba kahulugan sa ng salitang sinilang? Nagbubukong liwayway. Panahon ng umaga. Pero pag ang tao malapit ng mamatay, anong tawag natin? Gabi. So may tanong tayo. Pag gabi na, ibig sabihin rest. Namamahinga na ang tao. Alam niyo po, ang Kristiyano, maganda tayo. Maganda ang buhay natin kasi ganito. Pag ikaw namatay ka sa panahon sa oras ng kamatayan mo, kapag sinabi ng Diyos, halika na, ang ibig sabihin ni Lord doon, pahinga na. Tama po ba? Iba pag hindi ka naman Kristiyano. Halimbawa, namatay ka. Wala si Jesus sa puso mo, no? Hindi ka nagsisisi sa kasalanan. Walang rest. Sabi nga ng Bible, ang rest and peace sa mga Kristiyano lang yan. Pero kung hindi ka Kristiyano, at sinabi mong rest and peace, nakapahinga na siya, di ba nga sila ang sabi ng Bible, walang kapahingahan kapag walang salvation. Di ba? Hindi ka mapapahinga kung wala ka sa Diyos. Paano pag namatay ka, wala naman ang Diyos sa'yo? Pahinga ba yun? Di ba? Kasi tandaan po natin, no, ang pahinga, Diyos lang ang pwedeng magbigay sa tao. Pero kapag nakahiwalay ka sa Diyos, o namatay ka, galit ka sa Diyos, hindi ka naglilingkod sa Diyos, wala kang alam kay Jesus, namatay ka, anong mangyayari? Pahinga ba yun? Hindi, no? Kasi mga kapatid, kahit buhay ka pala, pag nasa iyo ang Panginoon, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, nakapahinga ka na. Kasi kasama mo siya. Yung presence niya nasa iyo. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, nung sabi, ang gabi ay totoong malalim. Sa panahon pala ng bago bumalik si Jesus, ang gabi pala ay lumalalim, no? Ibig sabihin mga kapatid, maraming tao sa panahon natin, nawawala na sila ng puso para sa Panginoon, no? Nandiyan naman yung puso naman talaga para, meron silang isip na maglilingkod ako kay Lord. Itong problema, mga kapatid, tandaan nyo, hindi lahat ng paglilingkod ay tinatanggap ng Panginoon. Amen po? Ang tinatanggap lang ng Panginoon ng paglilingkod, kung tayo po ay nakaugnay sa kalooban niya. Amen po? Kalooban pa rin ng Panginoon yung dapat nating tinatanong. Ano bang kalooban ni Lord sa buhay ko? Kasi baka mamaya, nag-i-insist ako ng kalooban ko lang, pero hindi naman kalooban ni Lord. Ano bang kalooban ni Lord? No? Kasi mga kapatid, ang totoong Kristiyano pala, hindi mo sinasabi na, Lord, yung kalooban ko dapat mangyari. Hindi pala ganun dito. Ang totoo palang Kristiyano, Lord, kung ano yung kalooban nyo, mangyari sa buhay ko. Amen po? Mangyari nawa yung plano nyo, hindi plano ko. Mangyari, Lord, yung gusto nyo sa pamilya ko, yung gusto nyo sa buhay ko. Mga kapatid, hindi mo igigiit kay Lord yung gusto mo. Kasi ang totoong Christians, alam mo na, ang gusto mo ang Diyos ang maghari. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang gabi ay totoong malalim. Kasi ang tao po, ang gusto nilang mangyari, maghari pa din yung kanilang sarili. Alam naman natin, ang puso ng tao madilim. Tama po ba? Madilim ang puso. Ang puso malalim, no? Di ba tita? Nasa kaloob-looban natin. Ang sabi, kapag naghari ang tao sa sarili niya, lalong magdidilim yung buhay niya. Wala yung liwanag. Kaya, nakakalungkot. Ngayon, ano ang sabi ni Pablo? Pero malapit na ang araw. Amen po? Tingnan niyo po, malapit na. Ibig sabihin, sa panahon ng dilim, darating si Jesus. Malapit na. At ano ang sabi rito? Anong payo ni Pablo? Lahat ng bagay na negatibo sa atin, isuko na natin yan. Tama po ba? Ibig sabihin mga kapatid, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kung mayroon pang mali sa akin. Anong sabi ng Bible dito? Kung may mali pa. Di ba? Sabi ng Bible, iwaksi na natin. Huwag na natin patagalin. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay pinuprompt na ni Lord, no? Nararamdaman mo na gusto na ng Panginoon na magparamdam siya sa iyo. At parang sa sarili mo din, may nagpapaisip sa iyo na kailangan ko nang mag-serve kay Lord. Kailangan ko nang gawin yung kalooban niya. Ano po ba, Lord? Ano ba? Huwag ka na magdalawang isip. Huwag mo nang patagalin yan. Amen po. Gawin mo na. Kasi ang sabi ng Bible, malapit na yung araw. Diba, sir? Malapit na. Ang Panginoon, nagpaparamdam na siya. Kaya, di ba sabi ko nga po sa inyo, sa panahong dadating si Lord, di ba sir sabi, hindi inaasahan ng tao. Kasi ang tao hindi handa. Tama po ba? Ang iniisip lang ng tao, bagay ng mundo.
Pero ang iniisip natin, pagbabago ng mundo. Amen po? Magbago ang mundo. Alam nyo, mga kapatid, no? Ito lang ang sagot ng Bible eh. Pastor, may pag-asa pa ba? Kapag ang ating bansa at ang ating kultura ay kurap, maraming kasakiman, may pag-asa pa ba? Alam niyo po, ang kasakiman saan po ba nanggagaling? Sige mga kapatid, sagutin niyo ako. Saan po ba nanggagaling ang pagiging sakim? Sa sarili tita, tama, sa puso, sa pagkatao natin. Pero mga kapatid, pag dumating na yung katarungan, di ba sir sabi niyo, sa Psalms 23 kanina, ang iyong katwiran o katarungan ay nasa akin. Di ba sabi ni David? So pag dumating ng mga kapatid yung katarungan sa mundo, alam niyo po ba, walang kasalanan na hindi tutulduhan, mga kapatid, no? At lahat ng palalo, tita, sabi ng Bible, lahat ng mayabang, lahat ng sakim, di ba silang sabi, tulad ng, sabi, pag dumating na yung pagsunog ng Diyos sa kasalanan, kasi wala nang matitira eh. Walang matitira. Mamamatay ang maraming tao na hindi kumikilala sa Diyos. No? Lalo-lalo na po sa kanyang katarungan. Kaya ang sabi rito, iwaksin na natin ang gawa ng kadiliman at ano yung magandang sinabi ng Bible? Isuot natin ang, ano po? Ang ganda, no? So mga kapatid, ano yung sino po ba yung sinusuot natin? Sino po? Si Jesus. Basahin natin yung 13. Tignan niyo ang sabi. Mabigat na verse. Pero, mga kapatid, alam niyo po, no, ito yung verse, 13 to 14, ito yung verses na bumuhay sa pananampalataya ni San Agustin. Yung isang theologian, pag-aaralan natin siya minsan. Sabi rito, magsilakad tayong mahinihin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan, huwag sa paglalasing, huwag sa kahalayan, huwag sa pagkakaalitan, huwag sa inggitan, kundi, anong sabi? Tingnan niyo po, di ba lahat yan ginagawa ng tao? Kasalanan yan eh, di ba? Lahat yan. Pero ano ang sabi ni Pablo? Ang sabi niya, lahat ng bagay na masama sa atin, isurrender na natin yan, hubarin na natin. Tama po ba? At isuot natin, anong sabi niya? Isuot ninyo, sino? Ang Panginoong Jesucristo. Di ba mga kapatid, tandaan niyo? Hindi sinabi sir na isuot nyo ang relihiyon. Wala sir, no? Isuot nyo ang moralidad. Wala rin eh. Isuot nyo ang pagiging relihiyoso. Wala po. Ang sabi, isuot nyo si Jesus. Di ba? Isuot nyo siya. Kaya mga kapatid, isuot na natin si Lord. Tama po ba? Ang Panginoong Jesucristo. Mamuhay tayo ayon sa kanyang pangunguna. Mag-pray tayo mga kapatid sa umagang ito. At nawa po, sa umagang ito, alam natin na nagpaparamdam ang Bible na ang Panginoon pala ay palapit na ng palapit. Ang araw ay malapit na. At kahit malalim ang gabi ng kasalanan, mas maliwanag ang pagdating ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, maliwanag pa sa araw ang sinabi niyo. Malapit nang dumating ang inyong anak. Sinabi ni Pablo, ang pagdating na ito ay pinaparamdam niyo na ngayon. Kaya Ama, nawa handa kami sa pagbabago na inyong gagawin. Walang politicians na pwedeng magpabago sa amin. Walang sino man. Kayo lamang. Walang sistema, walang opinyon ng tao, walang anumang kapangyarihan ng tao para mabago ang kanyang sarili. Kayo lang po ang pwedeng magbigay ng pagbabago. Kaya Ama, nawa, handa kami sa gagawin niyong pagbabago. Nakahanda nawa kami sa pagdating ni Jesus. Nakahanda nawa kami na naglilingkod. Nakahanda kami na aming isinasabuhay ang mga teachings ni Jesus. At si Jesus Christ ay nasa amin. Nakahanda nawa kami na ang liwanag niyo ay nasa amin. Nakahanda nawa kami na labanan ang dilim. At ang liwanag niyo ang aming bigyan ng halaga. Ama, nawa ang mga anak niyo dito sa household, manatili kami sa liwanag at magliwanag ang pananampalataya na tinanggap namin sa inyo. Magliwanag ang inyong salita. Magliwanag
ang inyong kagandahang loob. Ama, nandito ang mga anak nyo na may mga panalangin. Kailangan nila ng liwanag. Turuan nyo kami ngayon na to surrender everything to the Lord Jesus Christ. Suko namin lahat. Lahat ng mali sa amin. Lahat ng bagay na binabali namin na walang halaga. Turuan nyo kami na ang tangi lamang pahalagahan ay ang biyaya nyo, ang Panginoong Hesus, ang inyong kaligtasan na ipinagkaloob upang kami po makapamuhay kami na naaayon sa inyong kalooban. Ama, salamat sa inyong mga salita na ang dilim ay totoong malalim ang gabi, pero ang araw ay malapit na. Sumilang nawa ang araw ni Kristo sa puso ng bawat kaluluwa, bawat tao na nangangailangan ng kaligtasan nyo, tanggapin nila sa mga sandaling ito sa pangalan ni Jesucristo na siyang liwanag ng aming mga buhay. Huwag kaming mamuhay sa sarili lang namin. Mamuhay kami na sinusunod ang kalooban nyo, sinusunod ang inyong salita, dahil may liwanag na naghihintay, natatanglaw sa buhay namin. Salamat, Ama, nawa ang mga taong nasa dilim, magliwanag nawa ang salita niyo sa kanila. Magliwanag nawa. Makita nila ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito ang aming panalangin, Ama. Kinikilala namin ang inyong biyaya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Dala mo yung bag. Hallelujah. Asan yung bag? Praise God. Iniwan mo? Iniwan mo? Iniwanan mo? Hindi ko dala. Hindi ko dala. Iniwan mo, naiwan. Akin na yung... Praise God. Akin na yung... Susi. Ang susi. Iniwan ko lang. Hallelujah. Dali lang po. Hallelujah. Kukunin lang po natin yung offering ulit. Sige mga kapatid, sa atin po pagkakaloob, habang kinukuha po yung ating offering plate, ay umawit po tayo ng awit ng magpapasalamat. No? At awitin po natin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Awitin po. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, Sa panalangin po ng pagpapasalamat ay pinatawagan natin Tito Romy sa panalangin po ng pagpapasalamat. Hallelujah. Isang magandang magasin. Maraming salamat sa aming mga pasensya na natuman sa iyong pagpatuloy na pag-ingat sa aking Lord, salamat po Panginoon
binigyan niyo po kami ng kapayapaan, binigyan po kami ng kaginawaan sa loob ng Santiago. At ingatan mo po ang bawat isa sa amin na maging tagumpayan ang mga gawain. Ngayon, papasalamat po kami sapagkat minsan ikaw po ang magbibigay sa amin ng mga biyaya. Hindi lang sa lahat ng oras, ikaw po ang nagtatapos sa amin. Kaya Panginoon, inasahan po namin na ang aming pasensya ay maging lugod sa iyong harapan. Hindi maging maayos ang iyong pinsahan. Kaya Panginoon, pagkamat kami ay patuloy na nagkakasala, ngunit tuloy po namin, Panginoon, na hindi po kami hahayaan. Pinapaalala mo sa amin ang aming mga gawain. At hindi mo hanggaan na manatili kami ganito lamang ang aming mga buhay. Sapagkat gusto ko Panginoon na ang lahat ng mga anak mo ay maging maayos, maging matagumpay sa lahat ng bagay. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami Panginoon sapagkat ikaw ang patuloy na nagbibigay niyan sa diwasayan. Hindi lamang para sa aming nagtitigil, pati na rin po sa aming mga anak, mga kapatid, mga kaibigan at lahat sa aming mga mahal sa buhay Panginoon. Patuloy mo po silang hinihayaan. Patuloy mo po silang hinihayaan. Lord, salamat po. May pagkakagulot ang bawat isa sa aming Panginoon na hindi mo po kami pagkaan na hindi mo kami na hindi. Lahat lamang paglalaan at kabutihan. Hindi lamang sa atin, pati na rin sa amin na mahal sa Diyos. Ikaw na rin po, Panginoon, patuloy ng bigay ng magandang na vision sa amin. Maralo pa ang aming katahagan, Panginoon. Umaasa po kami na hindi mo po kami pababayaan. Hindi kami mananatili ganito lamang po ang krus. Inaasahan po namin na ikaw po ang gagawin at ikaw po ang magpupurbay ng aming mga pangailangan sa amin. Salamat po at mga para sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Muli mga kapatid, talaga natin ang ating mga sarili, at ang iglesia, at ang mga kapatid, at ang gawain natin sa Diyos. Muli tayong manalangin. Ama, tinatalaga namin ang inyong iglesia, ang sangbahayan nyo, na gawin nyo kong liwanag, Ama, sa aming mga mahal sa buhay, mga nakikilala, mga kaibigan, at sa mundong ito, na nasa kadiliman pa, magliwanag nawa kayo sa pamamagitan ng inyong mga anak. Magliwanag ang inyong salita. Magliwanag ang Panginoong Jesus. Salamat po na ang inyong salita, alam namin, Ama, magaganap ang lahat ng inyong sinabi. Mangyayari po, walang makakahadlang, walang kalooban ng tao na makakahadlang pag dumating na ang kaliwanagan nyo dito sa mundo, dito sa aming bansa, at sa buhay ng inyong mga anak. Sa ating Diyos na nagmamahal ng lubos, tinawag tayo sa biyaya, iniligtas sa biyaya, binabago sa biyaya. Nawa, tanggapin natin ang mga biyaya ng Panginoong Hesukristo sa araw na ito at marami pang biyaya sa linggong ito. Sa ating Diyos na iniibig tayo ng lubos, paglingkuran natin siya, sambahin natin siya, at mahalin natin siya. Siya lang, walang iba. Itaas natin ang kanyang pangalan, ibigay natin ang pinakamataas na pag-ibig at pag-ibig din sa ating kapwa, pag-ibig sa mga kapatid, pag-ibig sa mga taong nangangailangan ng habag. Sa ating Diyos na tinawag tayo upang ang pagbabago ay mangyari, itaas natin ang kanyang pangalan,
Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. At Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Good morning po sa lahat. Salamat, tita, sa pagpapagamit uli ng lugar. Salamat sa mga kapatid. Salamat po sa mga